God, bakit ako naka-go live? OMG! What's this? Huh? What? Naka-go live ako? Oh my goodness! Bakit ako naka-live? No? Oh my God! Bakit ako naka-go live? Go live na to. My God! Oh my goodness! Akala ko pinindot ko lang naka-go live na ako. Oh my goodness! Pwede na ako mag-live? Bago pa lang ako. Sandali nga. Mic. Oh my goodness! Bagong-bago pa lang ako dito sa TikTok. Pagkatapos, pinayagan na ako mag-live. In-invite na agad ako ni TikTok mag-live. Why? Nako naman, TikTok. Bakit ininbita mo agad ako mag-live? Hindi ako ready. Yan. O, sige na nga. Mag-live na nga sa TikTok talaga. Okay. So, sige, magla-live na nga. Sandali. Yan ko lang ang aking ayusin ko lang ang aking camera. Yan. Hello, mga kaibigan. Yan. Hello po sa inyong lahat, mga nanonood out there. Saglit po kasi hindi talaga ako ready. Bigla na lang ako pinalive ni TikTok. Sabi niya, you can go live. Sabi ko, ha? Kabago-bago ko dito, mga kaibigan. Ilang araw pa lang ako dito sa TikTok, no? Ilang araw pa lang ako. Tapos ito, pinapalive na agad ako ni TikTok, no? Kanya akong ni-notify ako ni TikTok, sabi niya, you go live. Mag-go live daw ako. Sabi ko, ha? Pwede na ako mag-live? Bago pa lang ako dito, no? By the way, sige, mag-live tayo mga kaibigan kasi pinapalive na tayo ni TikTok. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, bago tayo mag-live, atin munang patugtugin ang ating theme song sa ating page. Yan. Alam niyo ba kung ano yung theme song natin sa ating page, mga guys, no? Nga pala, no, hindi pa ako nagpapakilala kung sino ako, no. So, theme song muna natin, theme song. Theme song muna. So, yung aking pinatugtog ay yung maikling version, no? So, sandali, sino bang mga nanonood? Valdosh, Myrene, salamat sa panonood. Matthew, salamat. Kylie, Lien, Alvar, Christian, hindi ko mabasa, malabo mga guys Christian, yung kasunod, Christian Magna, Hobby Shop, yan. Ano pa ba yun? And, Patotot, yan. Okay. Ano to? Ba't may mga ganyan-ganyan pa, no? Okay. May mga redeem. Ano yung i-redeem ko daw? Ano yun? Mamaya na, no? Kasi nagla-live na ako, yan. So, mga kaibigan, ako po si Admin Rich, no? Bigyan ko lang kayo ng kaunting background, no? Sabi ng iba, bakit biglang sumipot tong babaeng to? Bayaran ito, bayaran. Actually, mga kaibigan, no? Kapag merong mga... Sandali. Kapag merong mga Marcos supporters or Marcos loyalists or supporters na
talagang nagtatanggol sa ating Pangulo, ang kaagad-agad na sinasabi ng mga DD sheets ay, bayaran ito! Bayaran! Kasi naman mga kaibigan, eto masasabi ko, no? Hindi sila sanay na merong nagtatanggol, no, sa isang tao na talaga namang walang bayad kasi sanay po sila na sila ay mga binabayaran, no? So mga kaibigan, inform ko lang kayo kung sino ako, no? Ako po si Admin Rich. Actually mga kaibigan, no, 2021, nung tumakbo po ang ating Pangulo Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ayan mga kaibigan, no? Ang aking TikTok from entertainment, no? Kung dati ay sumasayaw-sayaw lang at kumakanta-kanta, uma-acting-acting lang ako sa TikTok. Pero noong ang ating Pangulo Bongbong Marcos ay nagdeklara na siya daw ay tatakbo, bigla kong binago ang setting ng aking TikTok at ako mga kababayan ay nag-switch to political, no? Political, mga kababayan, bilang suporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos. So, nandito na mga kaibigan, nag-umpisa na ang aking dilemma, ang aking paghihirap pagdating dito sa TikTok. Dahil, syempre, no, mga kaibigan, during that time, mainit ang labanan ng sinasabing pula at dilaw, no? Ito, background lang mga kaibigan, no? Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung start ko dito, no? So, yan na nga mga kaibigan. Mainit ang labanan ng pula raw at saka ng dilaw. So, syempre mga kaibigan, ang binabanatan ko talaga noon si dating Vice President Leni Robredo. Kasi nga mga kaibigan, ang aking sinusuportahan ay PBBM talaga ako, no? So, binabanatan ko talaga si VP Leni Robredo. And then mga kaibigan, maraming beses ako ay na-ban dito sa TikTok. Ban, and then gagawa ako ng bago, ban na naman, gagawa ako ng bago, ban na naman, gagawa na naman ng bago. Hanggang sa mga kaibigan, nagkaroon ako ng overall 12 accounts. 12 dito sa TikTok At lahat yun, Admin Rich. Admin Rich 1, 2, Admin Rich 3, Admin Rich 4, hanggang sa naging Admin Rich 12. So, doon sa pang 12, mga kaibigan, nagtaka ako kasi huling post ko, sabi ko pa doon sa mga dilaw, sa mga pinklawan. Sige, pupunta lang ako out of town. Pagbalik ko, lagot kayo sa akin. Saka ko sasagutin yung inyong mga sinasabi. Mga kaibigan, nagulat na lang ako kasi nandun na ako out of town. And then, syempre nakapagpahinga na ako and everything, no? Tapos, nung babalik na ako sa TikTok, nakalagay na permanently banned. Mga kaibigan, nangyari yan May 8, 2023. At pagkatapos na mga kaibigan, never na akong nakagawa ulit ng TikTok kasi hindi na ako pinapayagan. Talagang permanently banned daw ako. Hanggang mga kaibigan, nitong buwan na to mga kaibigan, nag-try ako na gumawa ulit ng TikTok. At eto, nasurpresa ako kasi nakabalik ako sa TikTok. Almost 1 year na ako ay naban. Mga kaibigan, almost 1 year. Isang taon na, no? Ngayong May 8, mga kaibigan, kung hindi pa na-approve ang TikTok ko ngayon, talagang hindi ako makakabalik, no? Mabuti na lang mga kaibigan na itong month na to, paggawa ko ng TikTok, talagang ako'y nakabalik. Ganon po, grabe mga kaibigan, yung pakikipagbardagulan ko sa mga pinklawan na tinatawag. Pero sabi ko nga mga kaibigan, nung si PBBM ay nanalo na, nag-iba na yung kumbaga, ang sinasabi ni PBBM, lahat ng kulay, di ba? Dilawan, pinklawan, berde ka man, puti ka man, whatsoever, blue, lahat. Lahat tayo, sama-sama na daw at kailangan mag-unite na, no? Wala nang away-away. Kaso mga kaibigan, etong mga Dutertes, no? Itong mga budol na mga Dutertes, mga kaibigan. Wala silang ginawa kundi pabagsakin ang ating Pangulo Bongbong Marcos na talagang from the very start, eto talaga yung ginagawa nila, pinapabagsak nila ang ating Pangulo.
So, alam niyo ba mga kaibigan, patuloy ako nag-hold on sa unit team. Sabi ko, hindi pwedeng maghiwalay ang unit team. O, nag-hold on pa rin ako, PBBM at Sara. Alam niyo, kapag na-break ang unit team, delikado tayo, mapapasukan tayo dito ng mga dilawan. Ganon pa yung ko, talagang ayokong bitiwan yung unit team. Pero mga kaibigan, it came to a point na talagang, sabi ko, wala na eh. Talagang wala na mga kaibigan, wala na talagang masasabi na yung reason para mag-hold on sa unit team. Kasi yung nakikita mong everyday, binababoy nila ang aming Pangulo Bongbong Marcos. Yung everyday, mga kaibigan, sinisira ng mga DD sheets na to ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, hindi na. Kami rito, suporta kami ng suporta kay Sara. Ipinaglalaban namin si Sara dahil sa sinasabi ni PBBM. Pero sila, ang ginagawa nila, panay ang paninira nila kay PBBM. Tapos mga kaibigan, nandun pa yung pag-question ko, bakit si Sara? Bakit pinapayagan niya yung kanyang personal mga kaibigan na speechwriter, si Tio Moreno? Bakit pinapayagan niya na everyday sinisira ni Tio Moreno si PBBM? Kung ano-anong sinasabi niya, below the belt. Tapos yung mga DD sheets pa, and then andyan pa, dumagdag pa yung kanyang tatay at yung kanyang mga alipores. Sabi ko, iba na to. Bastusan na to. Grabe nang ginagawa nila sa Pangulo natin, Bongbong Marcos. And then sabi ko, hindi na. Ganito pala sila, ha? So, hindi na. Kaya mga kaibigan, mula nun, binanatan ko na rin si Sara Duterte. Sabi ko, sige, ganyan ang ginagawa nyo, ha? Sige, tingnan natin lahat ng mga kinalkal ko, yung mga baho no ni Sara ng DD sheets na yan, mga kaibigan. Ito naman ay yung mga data na in public at saka yung mga tungkol sa mga testimony ng mga tao, mga kaibigan, na talagang nagsasabi na ganito nga daw yung mga yan, and then yung mga balita, ng mga katiwalian, yan talagang ko yan, mga kaibigan, para nang sa ganun ay maribattle ko, mga kaibigan, yung mga pinagsasabi nila sa ating Pangulo. Kasi nakikita ko grabe na yung paninira nila. And lately, mga kaibigan, nagkaroon pa sila ng rally sa Davao, pagkatapos minura-mura ang ating Pangulo. To the point na kahit sa F. Elisa, minura-mura, sinabihan ng hungry for power. Hello! Sino ang hungry for power? 22 years naging mayor ng Davao, si Duterte. Pagkatapos, inilagay niya yung mga anak niya. Pagkatapos, eto naman, yung national election naman ang tinarget niya. No? So kung titingnan natin, sino ang hungry for power? Hindi pa nakakaupo ang Pangulo natin, pinapalayas na nila sa pwesto at meron na silang plano. So sino ngayon yung mga buhaya? Sino ngayon mga hungry for power? Kaya nga mga kaibigan, ang sinasabi ko, no, natatawa ako doon sa mga DD sheets ngayon na sinasabi nila, ay dilawan ka. Hindi ka naman BBM. Natatawa ako sa kanila dahil, mga kaibigan, yung mga yan, sabi ng dilawan, pero mas dilawan pa sila kaysa original na dilawan dahil yung kanilang puon, si RRD, ay isang masahol pa, mas malala pa kaysa sa dilawan dahil ang dilawan, at least mga kaibigan, wala silang sinasabi ngayon at hindi sila mga toxic ngayon. Marami nga ako mga kilala, mga kaibigan, ng mga pinklawan, mga dilawan na talagang sumusuporta ngayon sa ating Pangulo. Sino ba ngayon ang toxic? Sino ba ngayon ang nagpapababa sa ating Pangulo? Sino ba ngayon ang araw-araw na ginugulo ang bansa natin? Walang iba kundi ang mga DD sheets. Toxic ang mga DD sheets. Sabi ko nga mga kaibigan alam niyo sa totoo lang mas ngayon ko na-appreciate sina Leni Robredo, sina Pinoy, kasi mga kaibigan si Pinoy, nung nawala na siya sa pagkapangulo, nung natapos na ang kanyang termino mga kaibigan, nanahimik si Pinoy. Hindi na siya nakialam, hindi na siya nagpaepal.
Pero etong mga DD shit, etong si Duterte, epal mga kaibigan. Alam na niyang tapos na siya. Tapos na ang termino niya. Pero pinapangunahan niya ang Pangulo natin. Nag-feeling na siya ang Pangulo hanggang sa, kita niyo naman di ba? Oh, yung rally pa. Oh, yung rally nung March 12 mga kaibigan. Kita niyo ha? Anong nangyari? Oh, pinitik siya. Pinitik ni Lord. Bakit ko masasabing pinitik siya ni Lord? Eh di ba, minumura-mura niya. Pati ba naman si President Marcos Sr.? O idinamay pa niya? Mga kaibigan, ha? Idinamay pa niya talaga si President Marcos Sr. At pagpapatuloy na niya yung mga sinasabi niya, no? Bigla na lang nakautal-utal doon sa stage. Imbis na magsasalita siya, ang nasabi niya, pinitik yun ni Lord. Siguro sabi ni Lord, tama na yan. Ikaw matanda ka na. Imbis na umayos ka, anong ginagawa mo? O, diba? Mga kaibigan, naniniwala ako, sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwedeng i-separate ang ating physical being sa ating spiritual being. Kaya naniniwala ako na yung nangyari na yun kay Rodrigo Duterte, yun ay pagpitik sa kanya ng Panginoon. Pinatigil siya kasi mura siya ng mura. Pagkatapos sinisiraan niya ang Pangulo natin na sobrang bait. Oh, hanggang ngayon, wala namang advisory. Walang health advisory. Dating Pangulo ng Pilipinas pero magtataka ka, bakit walang health advisory? Diba? Bakit wala man lang balita kung anong nangyari sa kanya? Bakit may tinatago nila kung anong nangyari sa dating Pangulo? Dahil nahihiya sila? Dahil sasabihin ng tao, karma yan, karma. Kasi mura ka ng mura dyan. Minumura mo ang Pangulo natin na super bait. O, di ba? Yan yung mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magpakatino kayo, mga DD sheets. Magpakatino na kayo. Sa totoo lang, sa totoo lang, mga kaibigan. Nakakahiya, budol talaga kayo. Nabudol ako sa inyo, mga kaibigan. Ang mga DD sheets na to, sinuportahan ko si Rodrigo Duterte. Kita nyo mga kaibigan, kung nakita nyo lang aking original page, meron pa ako mga profile picture na yung nasa puso ko ang Pangulo, Rodrigo. Ang dami kong ganun, mga profile picture. Sinuportahan ko talaga siya kasi siya na yung nanalo na presidente. At pinagtanggol ko siya sa mga nanlalait sa kanya. Although hindi ko talaga siya binoto. Dahil ang binoto ko noon, mga kaibigan, ay iba. Si Grace po ang binoto ko noon kasi nga ayoko ng palamura. Taga Mindanao ako pero hindi ko siya binoto. At saka hindi naman namin siya kilala Taga Mindanao kami. Pamilya namin taga Mindanao pero lahat kami hindi namin siya kilala. Kailan lang namin siya nakilala? Noong nanalo na siya kasi nga, 'di ba? Talagang ang Marcos suporta sa kanya At si Amy Marcos inendorso siya. At saka si PBBM, si PBBM ay talagang sinusuportahan siya. Doon nag-umpisa kaya sumusuporta na rin ako kasi wala na ako magawa. Pangulo na siya ng Pilipinas Kaya sumusuporta na rin ako sa kanya. Pinagtatanggol ko talaga yan mga kaibigan to the point na nakikipagbardagulan ako sa mga dilaw. Pero nagkamali pala ako dahil yung pinagtanggol ko pala ay isang monster. At isang tao na walang delikadesa, na buwaya, na kahit tapos na ang kanyang termino, eto siya, nanggugulo, 10 ng kanyang, hindi lang sila 10, no? Yung mga aliporis niya, nanggugulo. Kita niyo yung ginawa nila nung March 12, Nanawagan sila na, mga kaibigan, na patalsikin na ang Pangulo, Bongbong Marcos, pupunta daw sila sa Malacanang, at magte-take over daw sila. Yun talaga ang balak nila mga kaibigan, ang plano nila during that time. Pero hindi sila nagtagumpay dahil nakita nila hindi masyadong marami ang tao at hindi nila naabot yung number ng mga tao na kailangan para makapag-take over sila sa Malacanang. Akala siguro nila magagaya nila ang EDSA Revolution na tinatawag. Hoy, gising na ang taong bayan. Hindi nyo magagaya ang EDSA noon. Dahil sa totoo lang,
Wala sa inyo ang military. Wala sa inyo ang oligarko, ang mga elitista, ang mga business tycoon. Wala sa inyo dahil sila ay sumusuporta sa ating Pangulo. Dahil ngayon, gamit na gamit yung mga yan sa mga PPP project ng ating Pangulo. Private and public partnership. Gamit na gamit yung mga yan. Unlike sa panahon ng inyong Digonyo, na anong sinabi niya sa kanyang kampanya? O anong sinabi ni Digonyo sa kampanya niya? Habang kinakausap niya si Joma Sison, at ang sinasabi niya kay Joma Sison, no, doon sa nag-uusap sila sa Skype, ang sabi niya kay Joma Sison, alam mo sir, kapag ako'y nanalo, yung isang paan ng NPA na sa Malacanang, at galit ako sa mga oligarko kasi they're eating the fat of the land. Hello, bakit ka magagalit sa mga mayayaman at sa mga elitista at oligarko? Dati din yan silang mahihirap, pero nagtiyaga, nagsikap, kaya sila yumaman. Instead na magalit ka sa kanila, dapat ang ginawa mo ay katulad sa ginagawa ni PBBM ngayon na ginagamit niya ang mga oligarko o mga elitista, ginagamit niya at sinasama niya para mag-invest dito locally at para mapaunlad ang ating bansa. Ganon ang isang Pangulo ng Pilipinas. Holistic. Isasama mo lahat. Dilawan ka man, NPA ka man, oligarko ka man, lahat yan isasama mo dahil lahat-lahat Pilipino tayo. Pero anong ginawa ni Duterte? Very divisive si Duterte. Ay mga NPA, hello. Nakipag-alyansa ka nga sa NPA, 'di ba? Oh. Tapos sinabi mo, pag nanalo ka, yung NPA, yung kabilang paa ng NPA, nasa Malacanang. Tapos sinabi mo pa kay Joma Sison, left ako sir, I'm a left. Oh, I'm a socialist. Oh, sinabi mo pa, wala namang masama sa left. Oh, 'di ba? Pagkatapos nung nanalo ka na, anong ginawa mo? Oh. Pero maganda naman yung ginawa mo, na nilabanan mo ang mga NPA. Pero ang hindi maganda sa ginawa nyo, kasi mga self-serving kayo. Yun bang tipong kapag ito yung nagkaroon ng peace talk yung gobyerno natin, o galit na galit kayo. Pero pag sa panahon nyo ang peace talk, okay lang, 'di ba? Ganyan kayo katulad ng ginagawa nyo ngayon sa Chacha. Galit na galit kayo sa economic Chacha, pero sa panahon nyo naman ay hindi lang naman economic chacha ang inyong pinapa-impose, kundi talagang baguhin ang ating sistema ng gobyerno, gawing federalismo. So, ano yan? Ang ibig sabihin, kayo ay mga ipokrito. Puro na lang ipokritohan, kaplastikan ang nasa puso nyo, nasa loob nyo. Diba? Mga ipokrito kayo. Pagkatapos, galit na galit kayo sa Marcos, sa Dilawan. Gusto nyo magalit din kami sa Dilawan. Hello! Sino ba ang nagpapabagsak ngayon sa gobyerno? Dilawan ba? Hindi Dilawan ang nagpapabagsak ngayon sa gobyerno, kundi kayo na sinasabi nyo na ka-unity team daw kayo. Pero eto kayo mga buwaya kayo. Hindi kayo maghintay ng 6 na taon. What is 6 years? Napakaiksi ng 6 years, pero hindi nyo kayang hintayin. Ang inyong mga puwet ay talaga namang init na ang inyong mga puwet ang lilikot at gusto nyo talaga maupo na kayo sa Malacanang kasi mga buwaya kayo at meron kayong mga gustong proteksyonan. Atat na atat kayong patalsikin ng ating Pangulo dahil natatakot kayo na marami nang lumalabas yung mga baho nyo. Yan ang katotohanan. Lumalabas ang mga baho ninyo, mga Duterte. Kaya kayo ngayon, atat na atat kayo ngayon. Kung pwede lang nahilahin nyo si PBBM pababa, kaladkarin nyo palabas ng Malacanang si PBBM at si F. Elisa. Matagal yun ang ginawa yan. Dahil atat na atat kayo na makaupo uli sa Malacanang. Dahil takot kayo ngayon na lumalabas na lahat ng inyong mga diba? ICC is coming. ICC is coming to town. Alam nyo ba? Kaya eto ang ICC, nag-hire sila ngayon ng Cebuano translator.
Magtataka ka, bakit mag-hire ang ICC ng translator ng Cebuano? Alam mo yun na kung bakit. Kasi, gumugulong na ang kaso. Di ba? Gumugulong na. Ngayon, alam nyo ba, nagpapasalamat na rin ako na ganito ang ginawa nyo sa Pangulo namin. Nagpapasalamat na rin ako na binaboy nyo ng husto ang Pangulo namin. Dahil sa ginawa nyo, natauhan kami ng mga Marcos supporters at loyalists na sumusuporta sa inyong mga Duterte. Ngayon, natauhan kami na bakit nga naman kami susuporta sa inyo na wala naman kayong ginawa kundi pabagsakin ang aming Pangulo, Bongbong Marcos. Napakabait ng Pangulo namin sa inyo. Nung kayo ang nakaupo, hindi naman kayo binastos. Nung kayo ang nakaupo, ginalang kayo. And even, pinagtatanggol pa kayo ng Pangulo namin. Pero heto kayo ngayon, pinababagsak nyo ang aming Pangulo, nilalait-lait nyo at ginagawa nyo naman kung ano-ano mga issue. Mga wala kayong mga hiya, mga wala kayong kwenta, mga buwaya. Buwaya kayo. Dahil lang sa inyong selfish ambition, dahil lang gusto nyong maupo sa Malacanang, dahil lang sa natatakot kayo, dahil mabubuko lahat ng mga katiwalian nyo, ha? Maganda na rin. Alam nyo, nagpapasalamat na rin ako at ginawa nyo yan sa Pangulo namin. Nang dahil sa ginawa nyo sa Pangulo namin, nabuko ang inyong mga katiwalian. Diba? Nalaman ngayon ng taong bayan na yung anak mo pala, Sara Duterte, merong pinakamalaking confidential funds sa buong syudad ng Pilipinas. Hindi fake news yan. Check nyo ang sa COA. Check nyo. Hindi yan fake news. Ayon sa COA, Sara Duterte may pinakamalaking confidential funds nung siya ay mayor pa ng Davao City. Sa lahat ng mayor, sabi nga nila, ano bang espesyal? Bakit ang Davao City ang may pinakamalaking confidential funds? Ano ba? Gaano ba ka-espesyal ang Davao? Diba? Samantalang yung mga syudad na talaga namang mayayaman ang kakaunti ng kanilang mga confidential funds. Diba? At eto hindi nagre-reconcile yung sinasabi ng mga DD sheets. Kasi ang sinasabi ng mga DD sheets, doon daw sa Davao City ay peaceful daw. Kahit nga daw maglakad ka doon, peaceful. Hindi daw katulad dito sa Manila, nandito daw sa Manila, ang dami daw dito mga krimen. So, kung titingnan natin ang confidential funds ni Sara Duterte, hindi nagre-reconcile ang kanilang sinasabi. Hindi nagja-jibe. Kasi kung talagang peaceful ang Davao City, bakit kakailanganin ni Sara Duterte as mayor ng napakalaking confidential funds? Gayong yung mga mayor ng Makati, ng Quezon City, mga big cities yan na mga talagang mayayaman. Manila, bakit hindi kinakailangan ng malaking confidential funds? So ibig sabihin yan, yung Davao City, talamak ang krimen ng Davao City. Kasi kinakailangan niya ng malaking confidential funds 'di ba? Yun Kasi hindi mo pwedeng sabihin na peaceful ang Davao. Peaceful? Kasi kung peaceful talaga yan, hindi yan mangangailangan ng confidential funds. But the fact na siya ang may pinakamalaking confidential funds nung siya ay naging mayor, so ibig sabihin, ang Davao ay isang syudad na talaga namang talamak ang kriminalidad. At lumalabas na ang Makati, ang Quezon City, ang Metro Manila ay mga peaceful na mga lugar. Kasi napakaliit ng confidential funds. 'Di ba? Yun. Kaya etong mga DD sheets na to, puro sila fake news, mga kababayan. Fake news ang mga pinagsasabi, 'di ba? Pasalamat ako, talaga. Ngayon ko nare-realize na salamat
at binaboy nyo ang Pangulo namin. Salamat. At sinira-siraan nyo ang Pangulo namin nang dahil sa ginawa nyo. Namulat ang mata namin na mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Salamat dahil sa ginawa niyong pambababoy sa aming Pangulo, nakita namin kung sino ang mga totoo na talagang kakampi ng Pangulo namin. At nakita namin nakaplastikan lang, mga orokan kayo, tupperware kayo, mga ginagawa niyo. Yung DepEd Secretary niyo, Inday Sara Duterte, kapal lang mukha. Nagagawa pa niyang kita nyo, nagagawa pa niya na umano sa ating Pangulo, umaano pa siya, sumasalubong pa siya. Hello! Iniwan ka as caretaker ng bansa natin. Pagkatapos ang ginawa mo, pumunta ka sa rally. At pagkatapos, naririnig mo doon, yung mga tao doon, isinisigaw nila, ibagsak! Ibagsak! Sinisigaw nilang kung ano-ano, pabagsakin ang Pangulo. Pagkatapos, meron pang sasampal kay F. Elisa. Pagkatapos, kung ano-anong mga fake news, kung ano-anong mga panlalait sa Pangulo natin, at kung ano-anong mga issue ang binabato nila na wala namang mga basihan. Nandun siya. Ang kapal na mukha. Ang tigas ng mukha. Paano niya natatagalan yun? Sinasabi niya, mahal kita, Apo PBBM. Hindi pa nga mahal, kundi mahal na mahal kita, Apo PBBM. Mahal na mahal kita, Apo PBBM. Ang plastic. Mahal na mahal niya si Apo PBBM. Pero eto siya. Pumupunta siya sa mga rally na nagpapabagsak sa kanyang boss. Kapal ng mukha, walang delikadesa. Boss mo yun. Boss mo. Pumunta ka doon. Para yung pagpunta mo doon, nag-a-agree ka. The fact na pumunta ka doon, ibig sabihin, nakikipag-conform ka sa lahat ng sinasabi nila, ibig sabihin, nag-a-agree ka. Kasi nga naman, kapag napatalsik si PBBM, sino ba ang magbe-benefit? Ikaw. Ikaw ang magbe-benefit. Kapag napatalsik si PBBM, ikaw ang makikinabang. Magiging Pangulo ka ng Pilipinas. Yun ang dahilan, kaya pumupunta ka doon, nag-a-agree ka sa kanila, at meron ka pang sinabi na, natutuwa ako dahil, tingnan ko kung nandito pa yung may sinabi ka pa na natutuwa ako dahil merong mga ganitong mga pagtitipon na nasasabi ang mga yung mga hinaing. Hello, natutuwa ka? Talaga? Ang plastic mo. Natutuwa ka na pinapabagsak nila ang ating Pangulo? Natutuwa ka na pinagmumura nila ang ating Pangulo at ang First Lady? Anong klase ka? Ang kapal ng mukha mo. Wala kang delikadesa. Grabe ka. Kapal ng mukha mo. Sobrang kapal. Mas makapal pa sa adobe. Grabe. Ha? Sobrang kapal ng mukha mo. Tapos DepEd Secretary ka. Anong maituturo mong maganda? Ha? Anong magiging magandang implikasyon yan sa mga kabataan? DepEd Secretary ka. Supposed to be role model ka dapat. Tinuturuan mo dapat ang mga bata na kumilos ng maayos. Pero heto ka. Ha? Nandyan ka, pumupunta ka sa rally na pinapabagsak ang iyong boss. Ano yan? Tinuturuan mo na maging disobedience, na maging rebellious ang mga bata? Ha? Tinuturuan mo sila ng ganon. Although hindi ka nga nagsalita sa stage, pero nagpa-interview ka. At kahit nga pumunta ka lang doon tapos wala kang ginawa no? Kahit pumunta ka lang doon, pagkatapos nandun ka lang, nanood ka lang doon, pagkatapos
o pumapalakpak ka o ano, ibig sabihin nakikipag-conform ka. Hindi mo lang isang beses ginawa yan. Ginawa mo din yan sa Davao Rally na pumunta ka doon at sinira-siraan ang Pangulo ng Pilipinas na iyong boss. Wala kang delikadesa, Sara. Bumili ka ng delikadesa kahit punta ka sa punta kang SM, hanap ka sa mga palengke, hanap ka. Baka may mabili kang delikadesa, kahit kaunti, kahit 1%, bili ka. Nakakahiya, sa totoo lang nakakahiya ka. Sara Duterte, wala kang delikadesa. Dali, basa muna tayo. Ang dami na pala ditong, hindi ko, di ba mga guys, yung ginawa niya, wala talaga siyang delikadesa. Ibig sabihin talaga nun, wala talaga siyang delikadesa. Grabe, no? So, etong masasabi ko sa iyo talaga Sandali mga guys sandali. Sandali Wait guys Wait lang. Yan. So yan mga guys, no? Wala talaga siyang delikadesa mga guys, no? Kasi mga guys, kahit saang anggulo, kahit saang angle mo tingnan, no? Wala talaga mga guys. Maling-mali na ikaw ang iniwan as caretaker ng bansa pagkatapos pumunta ka sa rally na nagpapabagsak sa Pangulo. Pagkatapos, pagdating ng Pangulo, eto ka, all smile. Kulang na lang yung di ba? Mapunit sa pagngiti mo. Ang plastic mo. Sara, wala kang delikadesa. Plastic. Wala ka talagang delikadesa. Yan ang masasabi ko sa iyo. Plastic ka. Ano, magagalit kayo sa akin dahil nagsasalita ako ng ganito? Di ba sumisigaw kayo ng freedom of speech and freedom of expression? At least ako dito, hindi kita minumura. Di ba? At least ako dito, nagsasalita lang ako ng naayon sa tama. Hindi kita minumura. Pero yung ginawa ninyo sa mga rally, pinagmumura nyo ang ating Pangulo, pinagsasalitaan nyo na bangag kung ano-ano, samantalang hindi naman totoo. Di ba? Alam mo, kung talagang ikaw ay isang maayos na vice presidente at DepEd secretary, alam mo ang dapat mong ginawa? Dapat nag-issue ka ng statement at sinabi mo na ako ay humihingi ng paumanhin dahil doon sa nangyari na rally. Ako ay naniniwala na ang ating Pangulo ay ganito, siya ay hindi ganyan-ganyan. Diba? Pero wala kang wala ka man lang in-issue na statement na pinagtanggol mo ang Pangulo na naglagay sa iyo dyan as DepEd Secretary. Wala. Hindi ka man lang nagtanggol sa Pangulo natin na sinasabi mo na mahal kita, Apo PBBM. Pero ang nakakapagtaka, nung may nangyari kay Lauren Badoy at kay Eric Celis, heto ka! Nag-issue ka ng napakaraming statement at sinasabi mo pa na hero. Hero daw, sina Eric Celis at saka sina Lauren Badoy at talagang pinagtanggol mo. At nung si Kibuloy naman ay talagang nagkakaroon ng mga investigasyon. Nag-issue ka rin ng statement, pinagtanggol mo ng todo-todo si Kibuloy. Di ba? So, ibig sabihin, pwede ka naman palang mag-issue ng statement para ipagtanggol yung mga tao. Pero bakit doon sa Pangulo ng Pilipinas na sinasabi mo na mahal kita, Apo PBBM, at pinagkatiwalaan ka pa at ginawa ka pang caretaker ng ating bansa, wala ka man lang na-issue na statement na pinagtatanggol mo ang Pangulo natin? Isa lang ibig sabihin yan. Natutuwa ka sa ginagawa ng mga kasamahan mo sa ating Pangulo. Yun lang yun walang iba.
natutuwa ka na ginaganyan nila at binababoy nila ang ating Pangulo. Kasi wala ka man lang statement na pinagtatanggol mo ang Pangulo natin. Pero nung may nangyari kay Eric at kay Eric Celis at kay Lauren Badoy, nag-issue ka ng statement. Nung may nangyari kay Kibuloy, nag-issue ka ng statement. Pero sa Pangulo natin, nung siya ay sinisira-siraan ng pamilya mo, wala kang statement. Di ba? So, kitang-kita ngayon yung pagiging plastic mo. At kitang-kita ngayon na talagang hindi ka talaga dapat pagkatiwalaan. Alam mo, sa totoo lang, ang bait ng Pangulo natin, mga kaibigan. Ang bait ng Pangulo natin. Pero eto, binababoy nyo. Your attitude and your character speaks of who you really are. Yung ginagawa ninyo na pambababoy sa Pangulo natin, reflection yan kung ano kayo. Yan ang totoo. Yan ang reflection na kayo talaga ay mga masasamang uri ng mga tao. Ang bait ng Pangulo natin sa inyo, pero ginanito nyo. Diba? Mga kaibigan sa totoo lang sabi ko nga sa inyo, masaludo ako kay Leni Robredo. Mga kaibigan. Babanggitin ko masaludo ako kay Leni Robredo. Bakit? Kasi nung panahon ni Digonio, mga kaibigan, ginawa siyang binigyan siya ng katungkulan sa cabinet, di ba? Yung tungkol doon sa drugs, tungkol sa drugs, mga kaibigan, nakalimutan ko yung pangalan ng agency. Basta tungkol siya sa drugs, no? And then, mga kaibigan, dumating yung time na itong si Digonio, nagalit siya kay Leni. So, ang ginawa niya, mga kaibigan, hindi niya inano si Leni, hindi niya pinapapunta sa cabinet, no? Cabinet meeting. And then pupunta si Leni doon. Ang sinabihan siya na, hindi ka invited. Ganon yung sinabi kay Leni noon, hindi ka invited. Siyempre, pupunta si Leni noon kasi cabinet siya cabinet member siya kaso sinabihan siya na hindi siya invited. So, ang ginawa noon ni Leni, mga kaibigan, mula noon, si Leni ay nag-resign. Nag-resign siya. Kasi naramdaman niya na iba na to. Hindi na ako welcome sa kabinete ni Digong. Kaya nag-resign siya. Yun ang tao na may delikadesa. Diba? May delikadesa. Kasi nga, alam niya na wala na siyang puwang, no? Doon sa cabinet ni Duterte, alam niya na wala na siyang puwang, kaya siya mismo ang nag-resign. Pero ito ngayon, si Sara Duterte, ang face, walang delikadesa, makapal ang mukha, mga kaibigan. Kita nyo? Ang first lady natin, mga kaibigan, Lisa Marcos, hindi yan plastic Hindi plastic ang ating first lady. At saka, private person yan, mga kaibigan. Kaya hindi yan sanay sa politika. Kaya nakita nyo, mga kaibigan, sinira-siraan, di ba, ang Pangulo sa Davao. At pagkatapos, sinali pa si First Lady na hungry for power. Ngayon, nung nagkita sila ni Sara Duterte, nung kapal na mukha ni Sara, no? Umaten pa talaga. Umaten pa talaga. Naghatid pa talaga kay PBBM. Mga kaibigan, naghatid pa talaga nung aalis na si PBBM. Ngayon, eto si F. Elisa. Pagpasok ni F. Elisa, andyan si Sara. Diba? Hindi niya pinansin. Dinedma niya. Tapos nakita niya si Lucas Bersamin. Nilapitan niya. Pagkatapos, nagbeso siya. Si Sara, hindi na niya pinansin. Mga kaibigan, mabait pa ang First Lady natin. Kung ako, si F. Elisa, sasabihin ko haharapin ko si Sara at sasabihin ko, ba't andito ka? Kapal naman ang mukha mo. Pagkatapos yung sira-siraan, ang Pangulo, ang asawa ko, ang Pangulo, at pagkatapos niya akong sira-siraan, nandito ka, maghahatid ka pa. Ang kapal mo! Umalis ka dito. Huwag kang maghatid. Mga kaibigan, mabuti na lang ang ating First Lady ay talagang napakabuting tao, napakabait, pasensyoso. Mga kaibigan,
Ako, pasensyoso din ako. 8 years akong nagturo, mga kaibigan, preschool. Nakapagturo din ako ng elementary at saka ng high school. At saka may naturuan din akong adult. Kaya marunong ako kung paano yung pasensya na tinatawag. Pero mga kaibigan, kung ganon yung ay nako, talagang sasabihan ko, kapal na mukha mo, kapal ng face mo, bakit nandito ka, naghahatid ka? Pa-smile-smile ka pa. Pero pagtalikod ni PBBM, sakin mo na. Ganyan yung ginagawa niya. Pagtalikod ni PBBM, saksak na. Diba? Yan mga kaibigan, yung mga backstabber, yan yung mga plastic, yan ang nakakatakot. Mga kaibigan, yan ang mga nakakatakot, ang mga traidor. Mas maganda pa yung mga yung open, no? Open na talagang galit sa'yo. Pero eto, smile. Pagkatapos niyang pumunta doon sa rally na pinapabagsak ang Pangulo natin, punta siya sa tapos naka-smile. Pero at the back of her mind, iba na pala. Diba? Yun yung sinasabi ko mga kaibigan. Beware of plastic traidor na mga tao. Diba? Yan yung mga kaibigan. Kaya nagpapasalamat ako na binaboy nila ang Pangulo natin. Nang dahil doon, ang mga loyalista at ang mga Marcos supporters, nagising kami sa katotohanan. Nagising kami na hindi pala dapat pagkatiwalaan ang mga Dutertes dahil sila pala ay mga traidor. Diba? Traidor, mga kaibigan. As in, traidor talaga. Hindi mapagkakatiwalaan. No? Andali, basa-basa muna tayo dito. Ang sabi niya, ang lalim ng galit ni Madam. Hindi po, alam niyo po, ang ginagawa ko ngayon ay talagang pagdidebunk, talagang pagtatanggol sa ating Pangulo, no? Kasi mga kaibigan, kung walang magdidebunk at kung walang magtatanggol sa ating Pangulo, grabe naman. Nakakaawa naman yung Pangulo natin. Huwag nyo naman ganyanin ang Pangulo natin. Napakabait ng tao no? Biruin nyo. Binigyan na siya ng seat sa kabinete. Ha? Mga kaibigan. Eto nga mga kaibigan tingnan nyo maigi. DepEd Secretary, nandito siya sa Marcos administration. Tapos yung tatay niya, yung mga kapatid niya, yung kanya mga kapanalig na mga DD sheets, lahat sila pinapababa ang Pangulo. Tapos siya, nasa kabinete siya ng Pangulo. Gets niyo? Gets niyo yung logic, mga kaibigan? Walang delikadesa. Kahit saan natin, kahit bali-baliktarin mo man ang mundo, hindi siya magiging tama sa ginawa niya na pagpunta sa rally na nagpapatalsik sa Pangulo na boss niya, sa Pangulo na naglagay sa kanya as DepEd Secretary. Kaya sa totoo lang, dapat talaga tanggalin na siya ni PBBM. Pero kung meron siyang delikadesa katulad ni Leni Robredo, aalis siya. Magkukusa siyang aalis kung meron siyang delikadesa katulad ni Leni Robredo, mga kaibigan. Kaso hindi Si Leni may delikadesa, pero eto wala. Nagpapatigas ng mukha, nagpapakapal ng mukha. Ba? Sa bagay, kapal mo naman talaga gastusin mo ba naman yung 125 million in 11 days only? Hindi, kapalmoks ka talaga. Diba? Wala na talagang aasahan. Makapal talaga ang mukha. Diba? Sino ba naman ang mga kaibigan? Huwag na tayo maglokohan dito. First time in the history of the Philippines
na merong isang vice presidente na gumastos ng confidential funds 125 in 11 days only. First time in the history of the Philippines. Mga kaibigan, tatatak yan sa history ng Pilipinas na merong isang vice presidente na gumastos ng 125 million in 11 days only. Grabe. Parang bumibili lang ng candy. Pagkatapos, nung tinanong kung saan ang galing, hindi naman na-explain ng maayos. At nalaman na wala naman palang item. Saan napunta ang 125 million? Diba? Ay, kapal ng mukha. Grabe, sobrang kapal ng mukha. Tapos, eto pa mga kaibigan, no? Yung nangyayari ngayon, sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Eto. Eto na mga guys. Lumalabas na ngayon yung tumitibay ng ebidensya ngayon na totoo pala talaga mga kaibigan, no? Maaring totoo nga itong binitiwang salita ng isang Chinese, no? Chinese official na nagsasabi na sa panahon ni Duterte nangyari ang deal, secret deal ng China at ni Duterte. No? Tungkol dyan sa sa BRP Sierra Madre. So napapagtugma-tugma na natin mga guys yung mga ebidensya. Tapos lumabas pa ngayon yung nakalkal ko kagabi yung sa Philippine yung balita mga kaibigan na merong agreement, no, si Duterte at si Xi Jinping na kung saan pinapayagan ni Duterte na mangisda ang mga Chino sa within our exclusive economic zone, within 200 nautical miles. So nakita niyo mga guys, yan ay isang napakalaking katraydoran sa ating mga Pilipino. Labag yan sa ating Constitution. Dahil ang sinasaad sa Constitution natin na tayo lang na mga Pilipino ang may karapatan doon mag-explore, mag-develop, mag-explore ng ating mga yamang dagat, kung ano man ang makukuha doon, kung isda o whatsoever. Tayo lang ang may karapatan. Pero ito ginawa ni Duterte. Nakipag-agreement siya sa China na pinapayagan niyang makapasok ang mga Chinese fishermen. Grabe mga kaibigan ang ginawa ni Duterte sa ating bansa. At ngayon, hirap na hirap ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Dahil magmula sa zero, eto ngayon mga kaibigan, itinatama ng ating Pangulo Bongbong Marcos ang lahat ng pagkakamali, kapalpakan ni Duterte. Kaya yung Chinese President, si Xi Jinping, asar na asar siya ngayon kay PBBM kasi hindi niya kayang hawakan sa liig. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, pag sinabi niya, ganito gagawin. Sasabihin ni Duterte, opo, Panginoon. Sasabihin, ganito gagawin mo, Digong. Sasabihin naman ni Duterte, opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Panginoon niya. Si Xi Jinping ang kanyang Panginoon. Himod siya sa puwet ni Xi Jinping. Kung anong sabihin ng Chinese President, himod siya sa puwet. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, siguro kahit pinagbababarilin na yung ating mga Coast Guard, wala pa ring statement si Sara Duterte. Okay lang sa kanya. Siguro kahit pagpapatay na yung mga Coast Guard natin, wala pa ring statement yan. Himod sila sa puwet ni Xi Jinping, mga makapili, mga modern day makapili. Kayang-kaya nilang ipamigay yung ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Wala silang pakialam. Wala silang pake. Hindi sila makabayan, mga kaibigan. Sila ay makabulsa. Wala silang pakialam. Mawala ang teritoryo natin. Wala silang pake. Mawawalan tayo ng mga isda. Wala silang pake.
mawawalan tayo ng mga oil na pwede nating i-dig in the future. Wala silang pake. Ganon kasama, mga kaibigan, ang ginagawa ng mga Dutertes. Wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, yung kanila lang, no? Kanila lang. Kung ano ang gusto nila. Kung ano ang gusto ni Xi Jinping, mga kaibigan. Dali paparinig ko sa inyo yung isang nandito kaya yon. Yung sinasabi ni Duterte na si Xi Jinping daw ay man of honor, si Xi Jinping daw ang magliligtas daw sa kanya. Gusto daw niya nandito si Xi Jinping kasi si Xi Jinping daw magliligtas sa kanya. So gagawin pala niya, mga kaibigan, si Xi Jinping, gagawin pala niyang pananggalang kapag hahabulin na siya ng ICC, no? Ganun pala ang lumalabas ngayon. Dali, tingnan ko kung nandito yon. Yung Nako, wala dito mga guys. Nandito siya sa itong cellphone na ginagamit ko ngayon, no? Nandito siya. So mamaya na lang mga guys, ang gagawin ko, ipopost ko yung na yon, yung video na yon para makita nyo, no? Mga guys. So sandali basa muna tayo. Sabi niya sino to? Sabi ni Ash, kahit anong mangyari doon, talaga ang support niya sa tatay niya regardless sa posisyon niya. Pupunta po talaga siya sa rally kasi andon ang tatay niya. Yan. So yun nga no? So ibig sabihin, kung meron siyang delikadesa, dapat bumaba na talaga siya sa pwesto. Kasi pamilya niya yun Kumbaga, immediate family niya yun, mga kaibigan, no? So, ang ginagawa niya ngayon kay PBBM ay isang pagtatraidor. Ang pangit. Sobrang pangit, sobrang sagwa, mga kaibigan, no? Tinatago niya yung kanyang pagiging traidor sa kanyang maamong muka. At sa kanyang pagsasalita na malumanay, itinatago niya ang kanyang pagiging traidor. Deceiving. Very deceiving. Na kapag ikaw, nakausap mo siya, nakaharap mo siya, wow, maganda yung mukha, maganda pag nagsalita, ang malumanay. Oh. Pero sabi nga sa Biblia, marami niyan. Mga nag-aanyong tupa, pero sa loob pala ay mga wolves. Diba? Nag-aanyong tupa lang, pero mga wolves pala. Mga lobo. Diba? Yan yung mga kaibigan. At yan yung mga nakakatakot. Kasi yan yung mga traidor. Mas maganda pa nga yung pag sinabing, dilawan yan, pinlawan yan. At least alam mo na talagang anti-Marcos sila. Diba? Alam mo talaga na antay talaga sila. Pero sabi ko nga, kagandahan ngayon sa mga dilawan, mga kaibigan, mas disente ang mga dilawan. Sa totoo lang kaysa mga DD sheets na to. Mga kaibigan, naranasan ko, no, nung panahon ng eleksyon, nagre-rebuttal ako. Marami ako mga kalaban ng mga dilawan, mga kaibigan. Naranasan ko yan. Pero, iba po ang dilawan. Ang mga dilawan, issue po, mga political issues. Kailangan ko pang mag-research. Yan, magre-research ako kasi talaga mga issues ang mga nire-rebuttal ko. Pagdating sa mga DD sheets, puro mga pagmamarites, puro mga personal issues. Kumbaga, nung mga panahon na ang nire-rebuttal ko ay mga dilawan, kailangan kong mag-research. Kailangan kong padamihin ang aking knowledge para ma-rebat ko yung mga issues na binabato nila. Ibig sabihin, intellectual. Pagdating sa mga DD sheets, mga kaibigan, puro lang pagmamarites. Hindi mo na kailangan mag-research.
Kasi puro lang pagmamarites eh. Di ba? Paano ka pa magre-research niyan eh? Puro lang naman pagmamarites ang kanilang mga issues. Di ba? Katulad na lang ng mga sinasabi nila na, oy, ang sabi ni Puting Ahas, gato. Hello? Katulad ni mga loka-loka na original na DD shit na nagkunwari na Marcos supporters, na loyalists. Yung pala, at the end, lumabas yung kanyang tunay na kulay na talagang DD shit siya. Hindi lang napagbigyan, hindi lang na-appoint yung kanyang alaga. Hindi lang na-appoint, ayun, nagkaganyan na siya. At ngayon, isa na siyang attack dog. Diba? So, yan mga kaibigan, ang masasabi ko, ang mga dilawan, ang inaatake nila, issue. Issue talaga mga kaibigan, kailangan mag-research. Kasi issue talaga eh. Pero ang DD sheets, hindi mo na kailangan mag-research kasi ang kanilang mga atake, personal. Pagmamarites lang, mga personal lang na mga bagay. So, hindi mo na kailangan mag-research. So, ano ngayon? Lumalabas ngayon na mas gugustuhin ko pa yung mga dilawan as opposition. Mas may sense kaysa doon sa mga DD sheets. Walang kasense. Puro lang pagmamarites. Puro lang mga personal. Puro lang mga personalan. Hello, national issue ba yan? Hindi naman yan national issue. Ikatulad nga lang kay F. Elisa, yung pinagkakalat nun ni Maharlo Kaloka. Ay, mabaho daw hininga ni F. Elisa. Ay, naamoy ka, ang baho ng hininga ni Lisa. Pagkatapos, nakikipag-usap. Hello? National issue ba yan? Ganyan umatake ang mga DD sheets. Personal issue. Hindi katulad sa mga dilawan na talagang issue talaga, political issue. Kaya sabi ko nga sa inyo kung ganito ang mga magiging kabardagulan ko, 6 na taon, makikipagbardagulan ako sa mga DD sheets, mga kaibigan, baka maging bobo ako. Baka bago dumating ang 2028, maging bobo ako. Kasi yung mga kabardagulan ko, puro personal issue. Puro mga pagmamarites. Gets niyo mga kaibigan? Ganyan ang mga DD sheets. Mga personal issues. Mga pagmamarites lang ang alam nila. Ganyan sila. Yan. So, dali, basa muna tayo. Marami na pala ditong Oy, sabi ni MJC, bahog ka lubot. Akala mo hindi ko naintindihan. Hoy, taga Mindanao ako. Ikaw, unsa ka ba? Lalaki ka o babae ka? Kung ikaw lalaki ha, baho kag utin, oy. Sandali. Saglit mga guys ha, saglit. Wait guys ha, wait. Merong sumasabotahin ng live ko. O ikaw MJC, baho imong utin. Oh. Pagsaba diha, oy. Abi ka nimo wa ko kabalo. Abi ka nimo wa ko kasabot. Oy, taga Mindanao taga Mindanao ako. Oh. Para sabihin ko sa inyo, bibisa-bisaya kayo dyan, nagsasalita kayo ng masama, kabastusan, akala nyo, hindi ko naintindihan. Mindanao ito, batang Mindanao, ayaw namin sa Duterte. Baka gusto nyo i-reveal ko dito yung isang sinasabi ng friend ko na taga Davao. Gusto nyo reveal ko dito? Yung sinasabi ng friend ko na yung isang friend ko na taga Davao? Ayoko munang i-reveal kasi wala pa masyadong nakakaalam nito. At wala akong nakikita na nagre-reveal nito. Saka ko na i-reveal ito kapag meron nang nag-start. Kasi ayokong pag-umpisahan ng mga kasiraan ng Dutertes. 'Di ba?
Taga Mindanao ako, natira kami sa Mati, Davao. At napatira din kami sa Cagayan de Oro. Ang root no ng aking ama, Hingoog City. Ang mother ko, Misamis Oriental. Kaya hindi kayo pwedeng magsasalita dyan ng Bisaya, ng kabastusan. Inaakala nyo hindi ko alam yan. Hello, alam ko yan. Maglusi ka, inato ni mong imong utin. Paglusi diha. Bastos ka ha. Kala mo hindi kita naintindihan? Paglusi. Tanaw na to. Okay. Kasi, ang poon kasi ninyo, bastos. Kaya kayo mga DD sheets, bastos din. Ganun lang naman yun eh. Diba? Kung sino yung pinafollow mo, kung bastos yung pinafollow mo, yung poon mo bastos, bastos ka rin. Kaya kayo, mga bastos, kasi bastos kasi yung poon nyo eh, di ba? Anong sabi ng poon ninyo nung sarali? Ang sabi ng poon ninyo, si RRD sarali ang mga tao daw, mga Pilipino daw, hindi naman daw gustong pahabain ang termino ng Pangulo. Ang gusto daw ng mga tao, pahabain daw ang TITI para daw makapagpaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Diyos ko Lord! Pangulo ng Pilipinas, ganyan magsalita. Napakabastos. No wonder, kayo rin ng mga DD sheets, bastos. Kasi bastos yung poon nyo eh. Diba? Kahit nga yung Australian missionaries na rape, no? Na rape at napatay. Sa Davao yan Davao. Anong sabi niya ni RRD? Sabi niya, dapat daw bago man lang daw namatay yung missionary na yon. Sana nauna daw siya sa pila. Bastos. Diba? Ganun kabastos ang poon nyo. Kaya no wonder kayo din mga bastos. Diba? Bastos kayo kasi bastos ang inyong poon. Ang aming Pangulo, disente, Bongbong Marcos. At talagang magaling magsalita, talagang very gentleman. At kahit na binaboy na siya ng inyong poon, maayos pa rin ang kanyang pagtitreat sa inyong poon. Diba? Alam nyo, walang Duterte na Pangulo kung hindi dahil sa Marcos. Tandaan nyo yan. Hindi magiging Pangulo ng Pilipinas si RRD kung hindi dahil sa Marcos. Dahil binoto siya ng mga Marcos supporters and Marcos loyalists. Halos lahat ang bumoto sa kanya. Ako lang na yata ang hindi bumoto sa kanya kasi hindi ko talaga maatim yung ginagawa niya na pagmumura. No? Pero yung mga kasamahan ko, mga Marcos supporters and loyalists, binoto siya. Dahil inendorso siya ni Amy. Di ba? Hindi kayo mananalo. Walang RRD na Pangulo kung hindi dahil sa boto ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Dahil hindi kilala si RRD. Kami nga, taga Mindanao, hindi namin siya kilala eh. O nung tumakbo siya, sino yan? Sabi ng ate ko, taga Davao daw yan. O kinilala namin, sino yan? Mayor daw yan ng Davao. Sabi pa ng kapatid ko, mayor lang naman pala siya ng Davao eh. Hindi niya kakayanin ang Pilipinas. Mayor lang naman siya ng Davao. Mga kaibigan, hindi kilala si RRD. Kaya, imposible siyang manalo. Walang sumuporta sa kanya. Even, sinabi nga niya na wala man lang daw siyang governor. Wala daw siyang mayor. Walang sumuporta sa kanya. Si Amy lang daw. At si Amy ang ginawa, pati mga loyalists, kasi sinabihan ni Amy, sinabihan ng Marcoses, ikampanya natin to, si RRD. Kaya ikinampanya si RRD. At maraming Marcos loyalists and Marcos supporters dahil as early as 1950s, meron ng Marcos loyalists.
Saglit, inom lang ako ng water. Nangangati ang lalamunan ko. Si President Marcos Sr., naging kongresista 1949. So, ibig sabihin, 1949 siya, naging kongresista si President Marcos Sr. Ibig sabihin, bibilang lang tayo ng 1 year. 1950s, meron ng Marcos supporters. And maybe, Marcos loyalists. Tapos, naging senador pa. At naging Senate President pa. Tapos, naging Pangulo pa ng Pilipinas 20 years. So, ibig sabihin, marami talagang Marcos loyalists and Marcos supporters. All over the Philippines and all over the world. Eh, ang Duterte nyo, lokal. Davao lang, lokal. Hindi pa nga siya kilala sa lahat ng Mindanao eh. Lahat ng parte ng Mindanao, hindi pa rin siya kilala sa mga Visayas. At lalong hindi siya kilala dito sa Luzon at saka sa NCR. Eh kami nga dito na kami lumaki sa NCR, hindi namin siya kilala. Nakilala lang namin siya nung inendorso siya ng Marcos. Kaya, ang laki ng utang na loob nyo sa mga Marcos. Ang laki ng utang na loob nyo sa mga loyalista at mga Marcos supporters. Yun ang totoo. Pero eto kayo, ang kapal ng mukha nyo. Binababoy nyo ang Pangulo namin. Namin na lang kasi ayaw nyo sa kanya. Binababoy nyo si PBBM. Hindi kayo mananalo. Walang Rodrigo Duterte na Pangulo. Kung hindi binoto ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters at kung hindi yan sinuportahan ng mga Marcoses, walang Rodrigo Duterte na Pangulo. Ang kapal ng mukha nyo. Walang Pangulo na Duterte kung hindi yan sinuportahan ng mga Marcos loyalists and supporters. Yan ang totoo. Kapal ng mukha ninyo. Mga wala kayong utang na loob. Mga walang utang na loob. Kapal ang mukha nyo. Yan ang totoo. Sandali, basa muna tayo dito. Sabi ni Alexa, panay-panay paninira nyo kay BP Sara, lalo lumalakas sa survey. Kami naninira kay BP Sara? Oh, come on. Oh, come on. Kami pa ang naninira? Na wala kaming ginawa kundi ipagtanggol siya dahil uniteam. Pero, inano nyo kami, kumbaga, naubos ang pasensya namin. Na etong si Sara Duterte, imbis na ipagtanggol ang Pangulo, imbis na sabihan yung kanyang mga alipores na huwag nyo naman ganyanin yan. Kasi mahal na mahal ko si Apo PBBM. Pero ang ginawa ni Sara, wala. Tuwan-tuwa pa siya, sinisiraan ang Pangulo. At take note si Sara ang nauna, mga kaibigan. Dahil, mga kaibigan, nakita nyo naman, mula nung mga kaibigan may polisiya ang gobyerno natin, si PBBM. Lagi si Sara, laging taliwas. Lagi siyang against. Kayo ni Tim, Vice Presidente, pero lagi siyang against kay PBBM. Kaya nga 'di ba sinabihan siya ng mga Liberal Party, sinabihan siya ni Nadi Lima na kung hindi mo kayang suportahan si PBBM sa kanyang mga polisiya, ano pang ginagawa mo diyan? Umalis ka na diyan, huwag ka nang magpakapal ng mukha. Kasi lumalabas na oposisyon ka Kasi nga, kayo ni Tim siya, Vice Presidente, at ang Pangulo pa ang naglagay sa kanya sa DepEd Secretary. Ibig sabihin, kasama siya sa political family ng ating Pangulo. Pero wala siyang suporta sa Pangulo natin. Puro siya against.
Si Sara talaga ang nauna. Siya ang sumira sa ating Pangulo. At nung hindi lang siya nabigyan ng confidential funds, eto galit na galit na. Pati pamilya niya galit na galit na. Sinira na ng sinira ang Pangulo natin. Idinamay pa si Speaker Martin Romualdez na wala lang namang ginawa yung tao kundi suportahan ng todo ang ating Pangulo. Kayo ang nauna. Kayo ang sumisira sa gobyerno. Kaya tumigil-tigil kayo sa kakasabi na sinisiraan si Sara dahil siya ang sumira sa kanyang sarili. Doon sa paggastos niya ng 125 million, doon pa lang sinira na niya ang sarili niya. 11 days ginastos. Diba? So siya ang sumisira sa sarili niya. Tapos anong ginawa niya sa DepEd? Pinatanggal yung mga yung mga learning materials na naka-decor sa wall, pinatanggal para daw makapag-focus yung mga kabataan sa pag-aaral kasi nakaka-distract daw. Hello. Pagkatapos ang resulta ng PISA, nangungulila tayo. Ibig sabihin, hindi nakabuti. Yung ginawa niya na yun, hindi nakabuti. At sabi ko nga ako, batang 70s. Batang 70s ako sanay kami sa ganon. Merong mga learning materials na nakadikit. At natututo kami dahil doon. Yun bang tipong kahit hindi ka nag-review sa bahay, pagpasok mo sa school, nakita mo, andun yung mga lessons, nare-recall mo na kagad. Nare-recall mo na. Pero anong ginawa ni Sara? Pinatanggal niya ang mga learning materials na nakalagay as wall decor. Ngayon, yung bata, hindi na nga nag-aaral, may medyo mahina na nga, pagdating sa classroom, wala pang makitang lesson. Bare na bare. Walang lesson. Kasi pinatanggal ni Sara. Anong nangyari? Anong nangyari? Bagsak tayo. Kulela tayo sa PISA. Hindi effective. Tapos mga kaibigan very inconsistent si Sara Kasi pinatanggal niya yung mga learning materials kasi daw nakaka-distract sa bata. Pero okay sa kanya yung duck clip. Yung duck clip. Okay sa kanya na magsuot doon ng mga bata at ang teachers. Pero mga kaibigan, malaking distraction yun. Madidistract ang mga bata doon. Madidistract ang mga teachers doon. Kaya mag-iisip ka Parang hindi siya nag-iisip. May isip ba si Sara Duterte? Bakit parang hindi siya nag-iisip? Now, yung duck clip na yun, makakasira yun sa pag-aaral ng bata. Nakaka-distract yun. Yun ang nakaka-distract. Wala ka namang makukuha dun O pag nakita mo yung kasama mo, yung classmate mo may duck clip. O di ba? Wala ka makukuhang lesson dun. Madidistract ka pa, lalo na kapag nakita mo yung teacher mo naka-duck clip. Kaya nakakatawa talaga siya, mga kaibigan. Sobrang nakakatawa yung ginawa niya. Na pinatanggal niya yung mga wall decors na mga learning materials pagkatapos okay lang sa kanya yung duck clip. Pagkatapos lumalabas na yung duck clip pala na yun ay from China. Ano yan? Support sa ekonomiya ng China? Okay lang magsuot ng duck clip ang mga estudyante. Support para sa ekonomiya ng China? Ganon ba? Kasi mga made in China pala At doon din siya nag-originate sa China. Ba, mga kababayan? Kaya ito masasabi ko mga kababayan kung boboto kayo ng magiging Pangulo ng Pilipinas o ng kahit sino na mga politician, huwag na huwag kayong boboto sa mga himod puwet
mga makapili, mga pro-China, yung kayang ibenta ang ating mga isla, kayang ipamigay ang ating mga isla, at wala silang pakialam. Huwag na huwag kayong bumoto ng mga makapili na mga politician. Dahil kawawa ang ating bansa, kawawa ang mga next generation. Mga kaibigan, pag may nanalo na pag may nanalo ganyang klaseng tao, ganyang klaseng politician, wala yan. Tuluyan ang mawawala sa atin ang West Philippine Sea. At tuluyan na, mga kaibigan, na talagang mawawala na tayo ng mga isda. At hindi na rin tayo makakapagdig ng oil sa West Philippine Sea. Kasi, papamigay na niya yan. Sinisigurado ko sa inyo yan, mga kaibigan. Hindi niya tayo mapoproteksyonan sa China. Ipamimigay niya yan. Kung anong ginawa ni Duterte, yun din ang kanyang polisiya. Yun din. Kaya sinisigurado ko sa inyo yan, ganyan ang kanyang gagawin kapag siya ay nanalo. Masasayang ang lahat ng effort ng ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, na talagang kanyang ina-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Na tayo ang merong karapatan na mag-explore ng mga whatever resources, no, na nandyan sa West Philippine Sea. Tayo ang may karapatan. Mga kaibigan, kapag mga ganitong klaseng politician, katulad mga Duterte, mga kaibigan, wala na ang bansa natin. Talagang magiging province of China tayo. Papapasukin na lahat yan dito, mga guys. At wala. Magiging pangit ang ating imahe sa international community. Wala nang mag-i-invest dito sa atin. Puro na lang China, China. Pagkatapos, alam mo naman yung China, di ba? O hindi nga sila naging totoo. Biro nyo, himod, puwet na nga si Duterte kay Xi Jinping, pero hindi pa sila naging totoo kay Xi Jinping. Yung mga pangako nila kay Xi Jinping na popondohan nila yung mga malalaking infrastructure, hindi nila ginawa. Sino ngayon ang naghahanap ng pondo? Si PBBM. Ang Marcos administration ang naghahanap ngayon ng pondo para matuloy yung Davao and Samal Island na pinagdudugtong yan, di ba? At yung iba pang mga bridges, pati yung sa Bicol na antala din kasi ayaw din ng China. Itinigil nila, ayaw na nilang magpondo. Sino ngayon ang naghahanap ng pondo? Ang Marcos administration. So kita nyo, himod na nga si Duterte sa puwet ni Xi Jinping. Pero, hindi pa naging totoo si Xi Jinping sa kanyang pangako. Kasi ganun yan, mga kaibigan eh. China eh. Anong aasahan mo sa mga yan? Communist country. Wala kang aasahan sa mga yan, mga kaibigan. Komunistang bansa yan. Diba? Wala kang aasahan dyan. Tapos, eto pa mga kaibigan yung sinasabi ng mga DD sheets, lumalakas daw sa survey si Sara. Natatawa ako dyan, sa totoo lang mga kaibigan, natatawa talaga ako dyan. Kasi, pansin nyo, tuwing merong mga lumalabas na katiwalian, ang DepEd at ng OVP at ng mga kapalpakan, may pinapalabas silang survey, di ba? Nagpapalabas sila ng survey. Pansinin nyo guys, tuwing may lumalabas na kapalpakan ng DepEd at ng OVP, labas agad ang survey na top performing official, Sara Duterte. So, parang alam na natin, no, kumbaga, parang pangsagip nila, no, tawag doon para sabihin na top performing official. Pero mga kaibigan, ganito kasi yan. Hindi kasi nagja-jibe doon sa mga data, no? Na kung saan mga kaibigan, may mga survey, no, mga pa-survey mga kaibigan na nagtatanong kung papapasukin ba dito ang ICC.
Oh. Pagdating sa mga survey na ganun, maraming mga Pilipino, majority of the Filipino, nagsasabi na gustong papasukin ang ICC. Eh, sino ba yung matatamaan ng ICC pag pumasok dito yan? Di ba yung tatay niya, Duterte? Diba? At saka kita mo mga guys nung nag-survey ako sa Esplanade tungkol doon sa paghiwalay ng Mindanao, kita nyo, 2 lang ang nag-agree at napakaraming nagsabi na hindi sila nag-agree. Yung iba pa nga nagagalit, sabi, kahit anong sinasabi niyang former president na siya, hindi na siya ang presidente ngayon. Oh, di ba? So, at kapag ako ay nagsusurvey sa aking page, no? Gusto niyo bang maging Pangulo si Sara Duterte sa 2028? Palagi, mga kaibigan, nananalo ang no. Alam niyo na. So ngayon, lumalabas ngayon ang katotohanan na yung mga survey na ito, mga kaibigan, na pinapalabas nila pagkatapos ng mga pag may lumalabas na mga katiwalian or mga lumalabas na mga matawag doon, mga controversials dito sa DepEd, ay pinapahabol nila kaagad, labas agad ng survey na top performing official daw si Sara. Kaya yung tao nagkakaroon ng alam na this. Kapag merong nangyari na kapalpakan, labas agad ang survey na top official. O alam na, huwag na tayo maglokohan. Hindi bobo ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon matatalino na. Hindi na bobo ang Pilipino. Patunayan nyo na lang yan sa 2028 election. Mindsetting naman ang ginagawa nyo Pero kahit anong gawin nyo sa mindsetting na yan, hindi bobo ang mga Pilipino. Diba? Hindi bobo. Patunayan nyo na lang yan sa 2028 election. Mga Didi Sheets, eto ang hamon ko sa inyo. Do your best para ipanalo nyo ang inyong Sara Duterte. Do your best. Sabi ko nga kita nyo, nung nanawagan ng rally daw for Sara Duterte, ilan ang pumunta? Diyos ko, 30. Nanawagan yung mga Didi Sheets. Rally for Sara Duterte, 30 lang ang pumunta. Mas marami pang pumunta sa rally ni Kibuloy. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga guys sa Davao lang malakas si Sara. Davao lang. Hindi niya kakayanin ang Luzon, hindi niya kakayanin ang hinaan nila. Sabihin ko hinaan nila. Hindi niya kakayanin ang Luzon, hindi niya kakayanin ang NCR, hindi niya kakayanin ang Visayas. Baka Mindanao, Baka Mindanao. Pero hindi niya kakayanin, Hindi nila kakayanin ang Luzon, ang NCR at saka Visayas. Real talk only, real talk yan. Sa Davao lang sila malakas, ang mga Didi Sheets. Kita nyo mga guys, kung talagang malakas ang mga Didi Sheets, Eto nga, 7 days. After 7 days, yung March 12 rally. Kung talagang malakas sila, dapat nagdagsaan ang Didi Sheets dyan. Dapat natuloy na yung kanilang pagsakop sa Malacanang. Pero hindi natuloy kasi hindi nila nakuha yung target. Yun lang mga kaibigan Kitang-kita natin na wala naman silang napakalaking suporta. Wala. Unlike kay PBBM, mga kaibigan, nung si PBBM ay nagkaroon ng kick-off rally diyan sa Luneta. Kita nyo naman, di ba? Ang daming tao, umabot sa 400,000 plus. Sila, ilan lang? Anong sabi ng pulis?
Nung yung record ng PNP, 3,000 ba? 3,000. Diyos ko. Wala, hindi man lang nangalahati sa 400,000 sa rally ni PBBM, nung kick-off rally ni PBBM. Hindi man lang nangalahati yung rally nila sa Liwasang Bonifacio. Diyos ko. Kaya, ito masasabi ko sa inyo, hindi nyo maipapanalo si Sara Duterte. Hindi nyo kayang ipanalo si Sara. At isa pa, ayaw ng mga Pilipino na magkaroon ng isang pangulo na sumbong sa tatay. Tatay, tinanggalan ako ng confidential funds. Tinanggalan ako nila. Si Tambaloslos. Tinanggalan ako ng confidential funds. Ayaw ng mga Pilipino ng immature. Ayaw ng mga Pilipino ng magiging Pangulo ng Pilipinas na walang alam kundi drama. Immature. Biruin mo nagkasalubong sila ni Speaker Martin Romualdez doon sa si Speaker Martin Romualdez nakatingin sa kanya tapos gaganon ng kamay. Anong ginawa ni Sara? Dire-diretso siya. Wala daw siyang nakita. Sa laki ni Speaker Martin Romualdez, hindi niya nakita. Immature. Na kung titingnan natin, bakit siya magagalit kay Speaker Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, ginagawa lang naman ang kanyang trabaho. Hindi naman siya minura ni Speaker Martin. Hindi naman siya pinagsalitaan ng pangit ni Speaker Martin. Bakit siya galit? Guys, nangangating lalamunan ko. Galit lang siya dahil sa confidential funds, di ba? Kung ikaw ay isang presidential, dapat, ang pag-iisip mo dapat broad-minded. Hindi yung, hindi ako binigyan ng confidential funds. Ayoko yan batiin. Hindi na tayo bati. Ayoko yan. Hello? Isip bata. Yung gusto niyong Pangulo, isip bata. Tapos, kapag magagalit, manununtok. Hello, hindi ganyan ang Pangulo. No wonder, yung kanyang pinsang buo, si Noel Duterte, anak ng kapatid ni Rodrigo Duterte, ang sinasabi ni Noel Duterte, Sara is not capable. Hindi siya capable na maging Pangulo at wala siyang temperament na nababagay sa isang Pangulo. Diba? Noel Duterte, ang pinsan niyang buo ang nagsabi niyan. Kasi biro mo bakit niya inumbag yung sheriff? Ginagawa lang naman ng sheriff ang kanyang trabaho, diba? Kahit saan mo tingnan, maling-mali doon si Sara. Pinakita niya na siya ay immature. Pinakita niya na sa oras ng krisis, sa oras ng tensyon, hindi niya kaya na i-contain ang kanyang sarili. Hindi niya kayang i-master ang kanyang emotions. Diba? So, mga kaibigan, yan, magiging Pangulo ng Pilipinas. Hello! Hindi yan magiging Pangulo ng Pilipinas. Ayaw ng mga Pilipino na magkaroon ng isang Pangulo na may tantrums. Ayaw ng mga Pilipino sa may tantrums. Anong sabi ko mga kaibigan?
Just in case, sa 2028 election, dalawa lang talaga ang tatakbo. Kailangan kong mamili. Just in case, na ang tatakbo lang ay si Sara Duterte at si Leni Robredo. Mga kaibigan, sa totoo lang, ikakampanya ko na lang si Leni Robredo. Huwag lang manalo si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit mas pipiliin ko si Leni? Si Leni, palaging sinasabi natin na lutang. Kasi si Leni, kapag may mga question, sagot agad. Sumasagot siya talaga. Hindi siya natatakot na maging lutang o magkaroon ng lutang moments. Pero, bakit ko pipiliin pa rin si Leni kahit meron siya mga lutang moments? Kasi yung kay Leni, pwede niyang pwede niyang pag-aralan, pwede niyang i-master. Kasi may laman naman ang utak niya eh. Alam niya kung paanong sumagot, alam naman niya eh, no? Nalulutang moments lang talaga siya. Pero si Sara, wala. Bakit ko nasabing walang laman ang utak niya? Ay palagi pag tinatanong, no comment, no comment, no comment. Takot magkamali, Day? Takot magkamali, Day? Paano yan, Day? Kapag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas at palagi kang merong kausap sa ibang bansa, palaging may mag-i-interview sa'yo, Day. Sasabihin mo, Day, no comment, no comment, no comment. Nakakahiya, Day. Ayaw pag inaana, huwag ganyan, Day. Hindi pwede yan, Day. Kailangan matuto ka sumagot. Kailangan magkaroon ng laman ang utak mo, Day. No? Kaya, ito masabi ko mga kaibigan, mas talagang ikakampanya ko si Leni Robredo para lang hindi manalo si Sara Duterte. Dahil mas gugustuhin ko pa si Leni dahil at least si Leni hindi siya pro-China. At least si Leni hindi niya ibibenta yung ating isla. Mali nga lang yung sinabi niya, no, na 1,700 ang ating isla, no? Kasi yung nga sinasabi ko na sumasagot siya eh, kahit na hindi niya alam, sumasagot siya. So, doon niya dapat na ipag-aralan yun. Pero, mas gusto ko pa rin si Leni. Dahil si Leni, hindi duwag. No? Kailangan lang niya ng konting, yung master talaga. Yung mga, kumbaga, yung mga subject, no? Kailangan niyang i-master. At kapag may mga tanong, no? Talagang kung hindi niya masyadong alam, siguro medyo muna siya, mag-pause muna siya and then tingin na muna siya sa total naman mga kaibigan, meron na tayong mga gadget ngayon na hawak eh. Oh. Hindi naman makikita yan sa kung meron kang binabrowse dyan eh, di ba? Pero mas gusto ko si Leni kasi hindi siya pro-China. Si Sara, pro-China yan eh. Kita mo nga kahit na babarilin na tayo ng yung Coast Guard natin, wala pa rin, hindi pa rin yan magbibigay ng statement of condemnation, hindi pa rin siya magkukondena. At saka, si Leni, at least, may delikadesa. Diba? Ganon yung gusto ko, yung may delikadesa. Alam niya na, ayaw na sa kanya ni RRD, alam niya na, hindi na maganda yung stand niya, so umalis siya. At saka si Leni, ang gusto ko sa kanya, hindi siya nagdidemand ng confidential funds. Magkano lang ang ni Leni, mga kaibigan? 700 million. 700 million ang budget. Si Sara Duterte, magkano ang budget niyan? Bilyones ang budget niyan. Tapos nagdidemand pa ng confidential funds. Si Leni walang confidential funds. Kaya nga sinasabi ko mga kaibigan, pag dumating talaga yung panahon, 2028, at talagang tatakbo, dalawa lang, si Leni at saka si Sara, no? Talagang gagawin ko talaga ang lahat mga kaibigan, huwag manalo si Sara Duterte. Ikakampanya ko talaga si Leni. Sa totoo lang, mga kaibigan. No to pro-China, no to makapili, no to mahilig mag-tantrums, no to baby Sara, no to buwayan, mahilig sa confidential funds. No. At least si Leni, maganda ang record. Diba? Hindi mahilig sa
confidential funds. Hindi kumakain ng 125 million in 11 days. Diba? Yun mga kaibigan. Sabi ni Eddie B. Raimundo, never, walang hiya ang mga Duterte. Correct. Tama po kayo dyan. No? Wala talaga silang mga kahihiyan. Anong sabi niya, ano? Anong sabi nito? Alis na ako, walang naniniwala sa'yo. Trabaho para kumita. Anong walang naniniwala? Ay 3.6 ang nanonood sa akin. Pagkatapos sasabihin mo, walang naniniwala sa akin. Ay tingnan mo, 3.6 ang nag-love. Di ba? Ay, naku talaga naman. End ko na ito mga kaibigan. Bye-bye. Ay, sandali. Bago ako mag-end, ipatugtog muna natin yung ating theme song dito. Yung theme song natin, mga kaibigan, yung Budolero. No? Alam nyo na, pag sinabing Budolero, alam nyo na kung sino yun. Diba? Ang ganda nito, mga kaibigan. Ito ang theme song ng ating Budolero. No? 3 to 6 months and I will Budolero. Naming mga Marcos supporters doon sa 20 pesos na kanta na kanilang pinapakalat. At least kami, kapag gumagawa kami ng resback na kanta, ay talagang meron kaming video na totoong nangako ang inyong Pangulong RRD. Pero kayo, wala naman kayong maipakitang video na nangako si PBBM dahil hindi naman talaga totoo na siya ay nangako. Pasong-pasong ka pa, budol ka. Bikas sa'yo ang pampupudol, tae ka. if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noong Apil tayo, lahat tayo nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Apil tayo, lahat tayo nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Ang lakas ng mga ko, tatapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa dami ng pangako, nang wala siyang natupad. O ano ba yan? Siya ay isang puno lang. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noong Presidential Spy. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Budolero frog. Diplomacy, balancing Yan. Okay mga kaibigan, bye-bye. End ko na po ang ating live at mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na suportahan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos at ang buong administrasyon. Mga kaibigan, yan. Bye-bye po, Admin Rich po ito. Fight fake news, expose the truth. Bye! End ko na mga kaibigan. Salamat po sa nanood. God bless! End ko na. Saan bang end dito? End ko na mga guys. Sandali, end ko na.